Larawan, isang dating pandemic hero at ngayon nasa likod ng rehas. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Norman Mangusin, mas kilala bilang Francis Leo Marcos? Sa mga nakaraang araw, muling umingay sa social media ang pangalan ni Francis Leo Marcos matapos kumalat ang kanyang larawan habang nasa loob ng kulungan. Makikitang malaki ang ipinagbago ng kanyang itsura, kalbo, tila payat at walang suot na pang-itaas dahil umano sa init sa loob ng pasilidad. Para sa marami, nakakagulat ang eksenang ito dahil kung matatandaan, noong kasagsagan ng pandemya, naging viral ang kanyang mga video kung saan tumutulong siya sa mga nangangailangan. Tinawag pa siya ng ilan bilang pandemic hero. Sa kanyang mga live stream at pamimigay ng ayuda, nabuo ang imahe ng isang taong may malasakit. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa likod ng mga viral na video at mabulaklak na pananalita, may mga tanong na matagal nang ibinabato laban sa kanya tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, mga dokumento at koneksyon. Habang lumilipas ang panahon, sunod-sunod ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Kabilang dito ang mga kasong unjust vexation at cyber libel na isinampa ng kapwa vlogger na si Mark Jason Warnakulahewa o mas kilala bilang MG. Ayon sa reklamo, nagkaroon umano ng paulit-ulit na online attacks at pambabastos. Ngunit hindi lang yan ang kinakaharap niya. May mga ulit din na isinailalim siya sa investigasyon ng CIDG kaugnay ng mga reklamong may kinalaman sa umano'y panloloko sa ilang OFWs gamit ang digital platforms tulad ng GCash at Paymaya. Bukod pa rito, naglabas din ng pahayag ang Napolcom kaugnay ng umano'y paggamit ng peking dokumento at hindi otorisadong pagsusuot ng uniforme ng pulis. Sa kabila ng lahat ng ito, mariing itinanggi ni Mangusin ang mga paratang laban sa kanya at iginiit na unjust vexation lamang ang kanyang kinakaharap na kaso. Sa puntong ito, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Sa tingin ba ninyo, biktima lang ba siya ng mga kontrobersya o may sapat bang basehan ng mga reklamong isinampa laban sa kanya? I-comment ninyo sa ibaba, mahalaga ang pananaw nyo. Balikan natin ang kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa mga ulat, maaari siyang magpiyansa ng tumulang 120,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan kaugnay ng ilang kaso. Ngunit kahit makapagpiyansa, hindi pa rito natatapos ang usapin. May iba pang reklamong kailangang harapin at posibleng mas mahaba pa ang legal na proseso ng kanyang pagdadaanan. Ang viral na larawan niya sa kulungan ay tila simbolo ng malaking pagbabagong nangyari sa kanyang buhay. Mula sa pagiging viral na personalidad sa social media hanggang sa pagiging sentro ng mga kasong legal. At kung iisipin, mabilis talaga ang ikot ng mundo online. Isang araw hinahangaan ka, sa susunod kino-question ka. Pero ito ang mas nakakagulat, ang epekto nito sa kanyang mga taga-suporta. May ilang pa ring naniniwala at sumusuporta sa kanya, habang ang iba naman ay tuluyang nadismaya. Nahati ang opinyon ng publiko. Sa ngayon, ang mga kasong isinampa laban kay Francis Leo Marcos ay nasa proseso pa ng pagdinig. Mahalaga ring tandaan na sa ilalim ng batas, siya ay itinuturing na inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa korte. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang personalidad. Isa rin itong paalala sa kapangyarihan at panganib ng social media, kung paano ito makapagpapasikat at kung paano rin ito maaaring maging entablado ng pagbagsak. Ano man ang kahinatnan ng mga kasong ito, isang bagay ang malinaw. Malaki ang interes ng publiko sa bawat update tungkol kay Francis Leo Marcos. Patuloy nating tutukan ang mga susunod na developments sa kasong ito. Kung gusto ninyo ng mga factual, updated at walang halong sensationalism na balita tungkol sa trending issues sa Pilipinas, i-like ang video na ito, mag-comment ng inyong opinyon at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga susunod na update. Hanggang sa susunod na kwento,